Hello, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Purihin ang Panginoon, narito na naman tayo para mag-aral ng kanyang salita. At ang ating devotion po for this morning ay pinamagatan pong Worshiping with Questions. At ang ating verse po ay mula sa Psalms chapter 13 verse 5. Ang sabi po dito, I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Amen. So basahin po natin sa ating Our Daily Bread. It's not uncommon during a long or short trip for someone in a group of travelers to ask, "Are we there yet?" or "How much longer?" Who hasn't heard these universal queries coming to the lips of children and adults eager to arrive at their destination? But people of all ages are also prone to ask similar questions when wearied because of life challenges that never seem to cease. Such was the case with David in Psalm chapter 13. Four times in two verses, David felt forgotten, forsaken, and defeated, lamented, "How long?" So mababasa po natin yan sa Psalms chapter 13, verses 1 to 2. Ang sabi po, "How long, Lord? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me?" In verse 2, he asks, "How long must I wrestle with my thoughts?" That include lament, like this one, implicitly give us permission to worshipfully come to God with questions of our own. After all, what better person to talk to during prolonged times of stress and strain than God? What can bring our struggles with illness, grief, the waywardness of a loved one, and we can bring our struggles with illness, grief, the waywardness of a loved one, and the relational difficulties to Him. Worship need not stop when we have questions. The sovereign God of heaven welcomes us to bring our worry-filled questions to him. And perhaps, like David, in due time our questions will be transformed into petitions and expressions of trust and praise to the Lord. Sabi po naman yun sa verses 3 to 6 of Psalms chapter 13. Sabi po dun sa verses 3 to 6, "Look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me." Amen. So ito po ay sinulat po ni ni King David. So, yung example po na ginamit dito sa Our Daily Bread, yung pag nagta-travel po tayo, 'di ba, very common naman kahit na minsan bata or matanda, very common talaga na may nagtatanong talaga diyan sa grupo na, "Ando na ba tayo? Gaano pa kalayo? Matagal pa ba? Ilang minuto pa ba? Ilang oras pa ba?" Or kung may kung merong tawag diyan, yung merong mga bata talagang naiinip na sila na kung nakauwi na ba tayo, yung gano'n. Uwi na ba tayo? Malapit na ba tayo? 'Di ba kahit mga bata ay nagtatanong ng gano'n. So, it's very common sa atin bilang tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay parang mga children, na nandun sa biyahe ng buhay, kumbaga maraming mahaba yung biyahe, tapos marami pa tayong pinagdadaanan ng mga bumps, along the road, At hindi po talaga may iwasan na pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, mapapa-question tayo, na ano ba, yung katulad ng tanong dito ni King David, "How long, Lord? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me?" So, andun yung laging pagko-question natin na, "Lord, bakit ako nakakaranas ng pagsubok? Matagal pa ba 'tong paghihirap ko? Bakit ako
ano yun, parang pahihirapan nitong problema na ito, ng pasubok na ito. Lord, bakit hindi mo ko tinutulungan? Yung mga ganun, Lord, kailan ba ako makakaahon dito sa paghihirap ko na to? Yung mga ganun po tayong mga questions, ano po. At talagang lahat po tayo, wala pong exempted, lahat po tayo nakakaranas ng ganun, ano po. Pag may mga kabigatan tayo, may mga problema tayo. At kumbaga gusto natin na makarating dun sa destination na na nais natin na mapuntahan, ano po, or gusto na natin makamit agad yung victory na inilaan ng Diyos para sa atin. So, ganun din po yung naramdaman nun ni David, ano po. Pero hindi po ibig sabihin na pag may questions po tayo ng ganun, parang ah, hindi na po tayo lalapit sa Panginoon. Usually kasi, ako personally, pagka minsan pag mga nagpo-question ako ng ganun na, Lord, bakit ko nararanasan to? Ganyan. Parang ang pakiramdam ko, nagkakasala ako na kinu-question ko ang Panginoon. Ano po? Pero pwede pala na lumapit tayo sa Panginoon with these questions. Ano po? Kasi sino nga naman ang nakakaalam? Sino ang pwede nating tanungin? Walang ibang mas nakakaalam kaysa sa ating Panginoon. Ano po? So kung meron tayong mga questions, sa halip na lumayo tayo sa Panginoon habang pinag-iisipan natin yung mga questions sa ating puso, lumapit tayo sa Panginoon. Mag-worship tayo sa Kanya, manalangin tayo, makipag-communicate tayo sa Kanya, at sabihin natin sa Kanya yung ating mga questions. Di ba dito nanalangin si David, kausap niya ang Diyos, sabi niya, look on me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. So nakita natin na humihingi siya ng tulong sa Panginoon. Ano po? Look on me, sabi niya, and answer. Give light to my eyes. Kasi, ah, baka sabihin ng mga kaaway na natalo siya. Ano po? Tapos dun sa end, ano po, ang sabi ni King David dun sa 5 and 6, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. So, pag kinakausap natin ang Panginoon, ibinigay natin sa Kanya yung ating mga questions, nakakagaan po sa ating, naaalis yung burden sa atin, ano po, at napapalitan po ng pananampalataya at naaalala natin yung mga previous na ginawa ng Diyos para sa atin na kabutihan. Nakita natin sa verse 6, sabi niya, I will sing the Lord's praise for He has been good to me. So, sa mga pagkakataon na marami tayong mga questions sa ating buhay, marami tayong mga pinagdadaanan at pakiramdam natin natatalo tayo ng kaaway, napagtatagumpayan tayo ng kaaway, sa halip na lumayo tayo sa Diyos dahil may mga questions tayo na hindi nasasagot, or may mga napagdadaanan tayo na kumbaga parang unbearable na sa atin, sa halip na lumayo tayo, ibigay natin sa Kanya. Manalangin tayo, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Itanong natin sa Kanya yung ating mga katanungan, at ipaubaya natin sa Kanya yung mga pains, yung mga problema nating nararamdaman. At mas lalakas po yung ating pananampalataya at yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. So, pagka naibigay na po natin sa Panginoon yung mga yun, siya din mismo magre-remind sa atin na how He has been good to us. Kung ano po yung mga goodness, faithfulness na ipinakita niya sa atin in the past. At maaalala natin na, oo nga pala, may mga problema din ako dati na feeling ko hindi ko rin malalagpasan. Pero napagtagumpayan ko sa tulong ng Diyos. Tinulungan ako ng Diyos para masolve yung mga problema ko na yun. So, anong pinagkaiba nitong pinagdadaanan ko ngayon? So, yun po yung napakaganda na po na uh, sabi po, we don't have to stop worshiping when we have questions. We can worship God with our questions. Ano po, kahit may mga katanungan tayo, kahit may mga gumugulo sa ating isipan, pwede pa rin tayo magpuri sa ating Panginoon at ibigay natin sa Kanya yung ating mga questions. Ano po, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong matatakot. Kasi kung lalayo tayo sa Panginoon, lalo tayong matatalo. Ano po, ano, lalo tayong manghihina, lalo tayong ma-overcome ng ating kaaway kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng victory. So, kung nais nating mapagtagumpayan yung mga pinagdadaanan natin, ibigay natin sa Diyos, lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tulong, umiyak tayo sa Kanya. And He will help us remember His faithfulness, His goodness,
At siya din yung magbibigay sa atin ng assurance na magtiwala tayo sa Kanya. Ano po, manampalataya tayo sa Kanya. So, amen po. At purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon for your words, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy po ang pagkukomfort niyo sa amin, sa aming mga pinagdadaanan, Panginoon. Salamat, O Lord, na pinalala niyo po sa amin, Panginoon, na pag meron nga po kaming mga nararanasang kabigatan, Panginoon, hindi po kami dapat na lumayo sa inyo, kundi lalo po kaming dapat na lumapit, Panginoon. Lalo po kaming dapat na humingi ng tulong sa inyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil sa tuwing lalapit kami sa inyo, kayo din po yung nagbibigay ng assurance, Panginoon. Pinapaalala niyo sa amin yung katapatan ninyo, ang kabutihan ninyo, Panginoon. At pinapalakas niyo po ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Tunay nga, Panginoon, na talagang wala po talaga kami mapupuntahan, wala po kami ma-achieve kung wala po ang tulong niyo, Panginoon. Siguro po kung wala po kayo sa aming buhay, surely, Panginoon, ay na-overcome na po kami. Talagang defeated na kami ng kaaway, Panginoon. Subalit, salamat sa iyong dakilang pag-ibig at sa patuloy mong pagyakap sa amin, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pagsama sa amin, Panginoon. And thank you that you allow us to worship you even when we have questions, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, at nawa bawat isa, Panginoon, patuloy niyo pong alalahanan na in moments, Panginoon, na kami ay nahihirapan, kayo po lamang, Panginoon, ang dapat namin lapitan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at patuloy ka namin sinasamba, dinadakila at pinasasalamatan. In Jesus' name, Amen. So, yun po, maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig or panunood. At ingatan nawa tayo ng Panginoon sa maghapon na ito. Nawa ay sagutin niya ang ating mga katanungan. Ano po. God bless po mga kapatid.